Blessed Sunday sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Kumusta kayo? Kumusta tayo po, mga kaibigan, kababayan at kapatid ko po dito sa Malaysia and mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga kababayan, kapatid at kaibigan natin dyan mismo po sa Pilipinas. Are you enjoying your long week holiday? We started walang pasok sa Pilipinas last Friday dahil we celebrated the 128 Independence Day celebration. So Friday, Saturday, Sunday, sana lang po you are enjoying or we are enjoying ang long week holidays natin po this weekend. Sana all kung enjoy na enjoy tayo po ang weekend. And of course, Sunday ngayon, I hope mga kapatid, kaibigan at kababayan ko po, especially those mga Kristiyano and very specific, yung mga Roman Catholic believers, mayroon tayong obligasyon ngayon to attend ang religious or ang Eucharistic celebration natin, ang misa po. So, did you attended Mass already, your Sunday Mass ngayon? I hope you did. Kung sakali wala pa, so may mga panahon pa this afternoon, no? Ay 100% mayroon tayong mga masses in the afternoon hanggang gabi yon. So don't forget ang religious obligations natin para at least okay na okay ang buhay natin po. Huwag natin kalimutan ang Panginoon natin because dahil sa Kanya po, no? Everything will be okay sa buhay natin. Sa buhay natin. Okay, mag-start na naman tayo bukas. Another brand new week. Exciting, expensive dahil lahat ang mga bilihin dyan po sa Pilipinas mahal na po. And problema na naman ang langis natin sa Pilipinas dahil gera na naman yan po sa Middle East, no? Sa Middle East ang Iran at saka ang United States of America. Hormuz Strait, they close again ang Iran and dahil dyan po and expected na mahirapan na naman maglabas ang mga langis, mga fuel dyan po sa Iran to be distributed sa mga or sa mundo, sa mga different countries that includes also ang Pilipinas. And because the Philippines is really dependent on fuel, lahat ng mga things that we are doing in the Philippines po, kailangan talaga tayo ng langis, di ba? So, wala tayong magawa. Ang langis, I think, by Tuesday, mayroon na naman na price hike na naman. So, ingat lang tayo. So, ano pa? What are the things that we might be expecting or will be expecting this brand new week starting tomorrow? Totoo ba yon ang mga chismis, marites, na again, sabi ko again, na narinig natin na baka they are going to solve itong problema ng crisis, Senate crisis, ang leadership crisis dyan po sa Senado. Narinig natin na may mga haka-haka that anytime tomorrow or within the week, mayroon na Magic 13 ang grupo ni Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian. Totoo ba yan o hindi? Let's see tomorrow po. Bakit dumabas itong mga klaseng istorya? Dahil narinig natin the latest statement issued by Senator Joel Villanueva. Sabi niya po he will be attending in the event ang presidente natin si President Ferdinand Bongbong Marcos will be sabihin natin opening an exclusive or special session dyan po sa Senado. So let's see po what will happen. And sabi ni Senator Joel Villanueva, in the event mayroon na special session ang Senado as directed by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. or BBM, then he will be attending. Sabi niya po kasi hindi na dapat po, no? Away-away tayo sa sitwasyon natin dyan sa Senado. It should be stopped for the sake of everybody.
for the sake of the institution, ang Senado, for the sake of ang bayan natin, and for the benefit of all Filipinos. Yun po ang sabi niya po. Dahil dyan sa mga statement ni Senator Joel Villanueva, mayroon din mga criticism, mayroon din mga fears, coming from the public. They interpret itong statement of Senator Joel Villanueva as something to do with, siguro, he already made a decision to jump from the camp of Senate President Alan Peter Cayetano to the group of SP pro tempore Sherwin Gatchalian. So kung sakali that will happen, ibig sabihin po tapos na. Tapos na ang problema ng Senado. Kaya nga sabi ni Cayetano, kung mayroon ang grupo ni Gatchalian, they managed to get 13 senators, then he is more than willing to step down. For as long as walang yung 13, he is still the rightful, legally elected Senate President ng Pilipinas. So, yun po. Yun ang issue natin ngayon, Sunday. So, let me share with you ang statement ni Senator Joel Villanueva tungkol itong issue na ito ng special session. And dahil dyan sa special session na yun po, marami na po nakakahaka. They are suspecting na baka bukas or anytime next week, officially si Senator Joel Villanueva will join ang grupo ni Gatchalian. And if that will happen, ibig sabihin po, Gatchalian will be officially and the rightful Senate President, and those earlier elected sa mga committees po. Let's see what will happen. In the meantime, let me share with you itong statement made by Senator Joel Villanueva. Joel Villanueva po. Sandali, let's see. Should not be caught in the middle of this Hold on po. Alright, nandito. Let's listen to Senator Joel Villanueva po. Alright, sandali po. And, alright, nandito. should not be caught in the middle of this political fight. Hindi pa ito pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sangdatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Alright, yun, narinig natin ang statement na made by Senator Joel Villanueva. Anong take ninyo dyan po sa statement ni Senator Joel Villanueva? Mayroon na nagsabi na it is obviously or signaling this decision to jump to the group of Senate President or Senate
pro tempore Gatchalian po, sa grupo ni Gatchalian. So, yun ba ang take ninyo or hindi? So, let's see po what will happen next week, tomorrow. Tingnan natin kung ano ang development, sa totoo ba ito o hindi. He will be jumping or he will stick with the group of Senator or SP Alan Peter Cayetano, together ang mga grupo ni Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Ruben Padilla, Senator Loren Legarda, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Let's see po what will happen. And of course, ang dalawang Villar, si Senator Mark Villar and si Senator Camille Villar. The other day, busy sila dyan po sa Davao, sa Cotabato, sa Sarangani, visiting ang mga victims ng earthquake, and they are distributing food assistance po, different kinds of assistance to the earthquake victims. Hindi lang sila, ang grupo din ni Gatchalian also visited ang areas affected by the earthquake, also for the same purpose. So yon ang the thing that I want to share with you, itong sa early part ng vlogging natin today. So anyway, since we are talking about legality, no, ang Senate crisis na nandito, mayroon naman ako po dito footage, video clip po about Marcoleta during his program sa Net25. He is again explaining po ang issue talaga ng Magic 13. Sabihin natin Magic 13. So let's watch and listen to the question and answer of Senator Rodante Marcoleta during the program, ang TV show nila po the other day. I think it was done during the Independence Day celebration natin dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this po. So at least you will have a clear idea tungkol ano ba itong issue na ito po, no? Kasi maraming mga different groups, individuals, parties dyan po sa Pilipinas, lahat na lang sila po, matalino po, no? And only to find out, nakita natin po with all these people interpreting the law, different versions po, it is only confusing ang mga Filipinos, especially those walang talagang alam tungkol sa constitution natin or legalities, technicalities and legalities of itong issue na ito. Anyway, nandito po, let's watch and listen si Pinuno ng hold on. Let's watch and listen. Hold on. Hold on. Let's watch and listen itong talk show nila Rodante Marcoleta po, no? Rodante Marcoleta. Kailan ba ito? During the celebration of Independence Day. Nandito, let's watch and listen to this. Hold on. Sandali po. And nandito. Ng dalawang kapulungan. Sinasabi kasi doon, may Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pangahulugan yung of all its members. Ang sinasabi niya doon sa kanyang vlog, doon sa kanyang pahayag, sa kanyang post, hindi sinabi kang 24 dyan. Ang sinabi lang of all its members. Paano bang hindi? Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun.
Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon, pero tingnan mo yung section 1. section ng senador. Magsimula ka doon. Kasi yung section 1, the Senate, Oo. at saka yung House of Representatives. Yes, At po. sa section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun, karungtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Kasi kaya niya sinasabi yun, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Eh, dito eh, merong kulay pink, ano? Merong kulay verde. Merong kulay pinaghalong shade ng verde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay nagtatago sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon Nakapit, yes dahil po. na siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na sila hindi nakasali. Ngayon, ang mabigat. Oo. Sa mga twin, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Kasi tinitingnan nila yung section 5 ng ating plunder law na pwede ka nga suspendihin at sa kang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. planter, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, ako may papansinin yung nakalagay sa section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala, yung isa naman nakapiit. Kulong, oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Doon do'y babase sa Ito ay babase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, ilan ang quorum base sa 22? 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya 12 kami kanya, legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakita ng pagkakatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Si Payo siguro yan siya, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-sipayo. Pabuti na naman, naturuan ako kahapon na huwag na mag-stress yan eh. Na-stress na nga po ako nung mga lipas na araw eh. Ikaw i-stress mo talaga. Oo, naku, dami talaga. May-stress talaga tayo eh. Hindi, mabuti na lang. Lumakas po ang, ano po may eh, mga mga gabay tayo na, gabay na may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka may-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nila ito, ay pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Sedang cari pinjaman pribadi, tambadanan ialah perkhidmatan pinjaman dalam talian Stress. Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonvince lahat ng mga estudyante nila. Well, yung mga law students talaga, tama po Diba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oo. Baka hindi na tumuloy yun eh. Nahihirapan na paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nilang gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo, pag tinignan mo, 15 lang, at saka iba naman hindi naman kilala pa. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ka makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi, ano? Bakit hindi ka may stress? Pinangamarali talaga niya yung kanyang, ano eh. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating
bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga gano'n, Mhm. may-stress ka talaga eh. Ako naman, nanahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun eh. Pagka gano'n naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito. Gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po ano na, hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Eh, paano kaya Nakamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oo. Eh, ito ba kanya yung, Ito ba yung pinagbuwis ng ito ba yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oo. Eh, mas mahirap pag kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasi mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na hindi nila alam ang kultura natin, at yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oo. Eh pero, tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa pang garrison eh. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oo. Eh, hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya tapos pinika pata sa news na mag-i-schedule ang pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oo. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Eh, kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, wala. Wala man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Oo. Eh kaso, ang nagpahayag yung NBI. Eh paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Eh pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usahay. Nakangiting nga na, nagpalitrato. Oo. Tahimik na tayo, nakikita ko yung Senado dahil walang tao, hindi siya lang na nakangiti na akala ko sementeryo yung Akala ko, hindi nyo naman bayarin ang pagkakas. security threat, kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ang kasaysayan din. Oo. Nagkaroon Araw na sa araw ng kasarinlan. kalayaan. Oo. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Oo. Eh, paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Oo, yun. Lalo na nga, yung kakayahan mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Jensen. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalat na tinamaan ng Lindol, pinakamalakas sa buong mundo, Sen, ha, sa taong ito. 7.8 7 magnitude. magnitude. Ano? So, ayan, meron pala tayong Ayun pala, oo. may sisiyo sa mga kababayan natin. Oo. Ano kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakausap nyo, Unang-una, kinumusta ko sila. Sabi ko, nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po natin kinakaharap na problema. Nandito po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Ano po, pagtsaga-tsaga niya yan. Sana po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. Oo. At pero hintayin po ninyo yung iba pa. Sabi ko na dadalhin kasi Opo. hindi po kami
makabili ng ibang may tutulong sa inyo, kasi may konti tayong dala-dalang cash dyan, dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan So, nila. doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon, Ay, meron ayun. kami munang ibinigay sa kanila Opo. na Mas si Lola nakamarkuletang kap po. pantulong, pantulong. Oh. Tapos yung mismong food packs, kasi may cash at saka food packs. Ayun, oh. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Opo. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili namin food packs. Ayun. Sarado kasi yung pagkukunan, pagbibilhan sa sa Jensen eh. Opo. Kaya dumating yun, siguro 5 oras bago makarating doon. Oho. Kasi mabagal yung takbo ng mga trailers, 2 trailers dyan eh. Oho. Alright, yun po, narinig natin nga si Senator Rodante Marcoleta, ang explanation niya po, ang story niya po, tungkol itong issue ng Senate crisis of leadership dyan po sa Pilipinas. You know what, ito nga si Senator Rodante Marcoleta, he reminds me of the late Senator Miriam Defensor po. No? Magaling sila po when it comes to issues ng legality ng constitution natin po, ang mga laws. No? The only difference na nakita ko between sabihin natin na si the late Miriam Defensor at saka si Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta is more on when he explains things, no? He makes sure that he will pass his message in our local language or local dialect po, no? Sa Tagalog. And because of that, no? Maraming mga Filipinos po, they really understand. Especially ang mga ordinaryong Pilipino po, no? Ordinaryong Pilipino. But anyway, the bottom line is nandun po sa constitution natin. Yun ang importante. And he doesn't want to bend the law, bend the law po. The law is always a law and can never be bent. Can never be bended. Hindi dapat i-bend ang law. So yun po. How do you look at the statement of Rodante Marcoleta? Kayo na bahala. Kayo na bahala. And after si Senator Rodante Marcoleta, let me share with you also po ang statement made by Senate President Alan Peter Cayetano po on the same issue po. At saka sa sitwasyon, ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Hold on. Alright, nandito. Let's watch and listen to Senate President Alan Peter Cayetano. Sandali po. Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, huwag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, we are a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila si Senate President Soto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 30 na sinisisi sa amin ay, yung pala ay, alam din nila, nung iba, na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, huwag imbestigahan, hanggang ngayon, hindi iniimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, huwag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino mag-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para makonvict ang impeachable officer. Pero biglang binura sa Facebook niya. I don't know the details, so I won't comment there. But the problem is trust eh. Sinabi din nila pa ulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi
Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Lauren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. So, yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So, during the Spanish times, isa yung hindi kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So, all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So, yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So, yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So, my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na ulit-ulit yung mga mananakot sasabihin, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So, ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Lauren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Ulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing, wag lang si Lauren, nung ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Alright, yun, narinig natin si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang sitwasyon dyan po sa Senado, dyan sa Pilipinas ngayon. So, medyo, the way how I look at it, correct me if I'm wrong po, no? Lahat itong leadership crisis dyan po sa Senado, it boils down to one thing lang po para sa akin. Somebody doesn't want that the flood control scandal, flood control scandal will be talked again. And natatakot sila siguro po na kung matuloy itong flood control project or scandal issue po, lalabas talaga kung sino-sino talaga ang mga mastermind, sino-sino talaga mga involved dyan po sa scandal na yan, which involved trillions of peso galing po sa mga Filipino Filipino taxpayers po. And dahil dyan po, yon ang problema natin. Galit na ang mga tao. And nandito na tayo po sa wet season. Sa wet season po. Remember, pagdating itong malakas na ulan po, remember po na it will remind sa atin po ang sabihin natin, it will remind sa atin na what is ang flood control projects, whether we like it or not. Let me share with you a video clip regarding what happened sa Manila kahapon sa ulan po. Sa ulan. This is just hindi to serious talaga, but it is now reminding ang mga Filipinos sa flood control project. Let me share with you itong video clip po. Sandali. Nandito po ang report po about ulan sa Pilipinas. Po. Mga kapamilya, nandito tayo sa G. Lazaro Road sa Dalandanan, Valenzuela City. At ngayon ng araw ng linggo, June 14, pasado alas 3 ng madaling araw, ay gutter deep pa rin ang baha dito sa kalsadang ito sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Ayon sa ilang residente na nakausap natin dito, alas 10 Sabado ng gabi nang magsimulang bumuhos ang ulan. At sabi nila, mabilis na tumaas yung tubig dito. Pero ganun pa man, nakakadaan pa rin yung iba't ibang uri ng sasakyan dito sa kalsadang ito.
sanay na. Sanay na po. Kasi taon-taon naman po dadanatin nyo to. Yan muna ang latest mula sa Valenzuela City. Denisa Fernandez, ABS-CBN News. Alright, yan po. Sample lang yan, no? What happened early this morning or last night hanggang this morning dyan po sa Valenzuela City. Nandyan na po, umpisa na ang flash flood sa Pilipinas. And I hope and pray na we will not be facing super typhoon po, and it will destroy properties, it will may mga fatalities po will be reported. Sana it will not happen. Sana it will not happen. So yun po, delikado. So, okay, ang next video clip na I want to share with you po is regarding itong sabihin natin, sandali ano ba ito? Mayroon yung programa or a TV interview ang mga Banateros po, brothers, and they interviewed si former Congressman Mike Defensor, and they touch on the issue kung pwede ba to do the flood control project or Blue Ribbon committee hearing sa labas ng Senado. Kasi every time they want to do the hearing po, may problema ang Senado po. So pwede ba yun magawa sa labas ng Senado kagaya what they did before? Sila Senator Amy Marcos. Nandito po, let's watch and listen to this. Sandali. Let's watch and listen to this, and kayo na po bahala. Gusto ng tao na magtuloy yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta. Kung ganito, sarado at isasara lagi ang Senado sa tuwing may rumors na mag-Blue Ribbon Committee, bakit hindi na lang natin gawin sa labas yung committee hearing na yan? Total, kinikilala naman ng taong bayan itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, o kaya kahit saan, sa kalsada, o kahit saan, sa Globe Filipino, kung sinong pwedeng mag-accommodate. Tama, Boss Dada, naalala ko, nag-hearing kayo ng Senate sa Davao. Oo, pwede yun, nakaraan. Kasama ka dun, yung PI. Hindi, kahit yung PI ni Senator Amy, di ba, sa Davao sila nag-hearing. So pwede. Di ba? Bakit kung isasara nila yung Senado para papatahimik itong mga 18 Marines at kung gusto ni Zaldi ko magsalita, sundan yung mga pinagsasabi niya, bakit hindi gawin yun ulit ngayon? Suportado ng taong bayan yan. Oo. Tama ka dyan, Boss Dada. Kaya nga ako wala dyan sa studio ngayon. Dapat nandyan ako kasi medyo nahuli ako. At grabe yung ulan. Galing ako sa mahabang pagpupulong dun sa mga nabanggit mo. Kailangan talaga magkaroon ng preparasyon at ayusin kung saan ang susunod. At sa palagay ko, tama yung binanggit mo na hindi na dapat sa loob dahil lahat ng kaguluhan gagawin nila. So, yan yung ginawa ngayon. At itong mga sunod-sunod na araw, siyempre kailangan ng koordinasyon, may mga security concerns. Yung 18 na ating kasundaluhan, yung Brave 18, itong 14 na lalabas, may mga security concerns. At yun yung kailangan namin i-coordinate kay Senator Marcoleta, kay Senate President Alan Peter Cayetano, kung paano aayusin na magkaroon ng hearing sa isang lugar na hindi nila pwedeng ipitin hindi nila pwedeng ipitin at marinig talaga ng taong bayan. Alam mo, kaya naman yung tao ganyan kasi alam nila, itong mga sundalo, wala namang interest hindi naman to kumita, hindi naman to... Alright, yun, narinig natin si Mike Defensor. They are looking into the idea of organizing a Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta, not necessarily dyan sa loob ng Senado, but it will be done outside the Senate. Ano ba yun? Allowed ba yun or hindi? Let's see what will happen next. And it is for this reason that ako din po, I will continue to monitor ang situation dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil lahat ng mga Pilipino po, we really want that itong Blue Ribbon Committee hearing must continue, should continue po, no? Kasi we want to know kung sino talaga ang mga tao involved dito sa scandal na ito po, no? Sa scandal na ito. Okay, before I'm going to end itong vlog ko ngayon, I just want to share with you po kasi mayroon din tayo mga messages I received na nagtanong, Sir, tungkol sa Congressman Kiko Berzaga.
no? Na-expel na sa Kongreso. And may schedule na naman po to conduct a special election dyan po sa lugar ni Congressman Kiko Barzaga. Can he participate in the special election? Can he participate in the special election? Ito po, here is a statement made by Attorney Regal Oliva regarding that issue po. Let's watch and listen to Pinuno this. ng dalawang Hold on, kapuluan. Hold on po. Alright. Sandali po. Hold on. Nandito. Let's watch and listen to this. Alright. Hold on. Paulit-ulit kong narinig. Kapag ba na-expel ang isang congressman, pwede pa siyang tumakbo ulit sa special election para sa parehong pwesto. At kung ang pag-uusapan natin ay ang kaso ni Congressman Kiko Barzaga, ang sagot sa batas ay yes. Kasi magkaiba ang expulsion at disqualification. Under Article 6, Section 16 of the Constitution, may kapangyarihan ang House of Representatives na i-expel ang isa nilang miyembro sa pamamagitan ng 2/3 vote. Kapag na-expel ka, mawawala ang iyong kasalukuyang upuan. Pero ang tanong, mawawala rin ba ang karapatan mong tumakbo ulit? Hindi automatic. Ang expulsion ay disciplinary action ng House laban sa isa nitong miyembro. Hindi ito katumbas ng perpetual ban sa pagkatakbo sa anumang halalan. Sa madaling salita, pwedeng sabihin ng House, hindi ka na namin kasamahan dito. Pero ibang tanong na kung sasabihin ng taong bayan, gusto ka pa rin namin bilang tinatawan namin. At doon pumapasok ang special election. Kung walang final conviction, walang accessory penalty of perpetual disqualification, walang constitutional disqualification, at walang order ng COMELEC na nagbabawal sa kanyang kandidatura, may matibay na argumento na maaari pa siyang magsumite ng Certificate of Candidacy. Ang House ang maaaring magtanggal sa kanya sa kasalukuyang termino, pero ang soberenya or sovereignty ng taong bayan ay ibang usapan. Dahil sa ating sistema, ang pinakamataas na kapangyarihan ay hindi ang House of Representatives, hindi ang Speaker of the House, hindi ang Ethics Committee, at hindi rin ang COMELEC. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay nananatili sa taong bayan. Kaya minsan, ang pinakamalaking twist sa politika ay ito. Maaaring ma-expel ka ngayon ng Kongreso at maibalik ka bukas ng mga botante. At yan ang isa sa mga pinakamangha-manghang katotohanan ng isang demokratikong republika. Ang huling salita ay hindi laging nasa loob ng session hall. Minsan, nasa balota pa rin. Another day, another regal. Alright, yun po. Narinig natin po, no? Pwede pala, no? Pwede pala. Despite that si Congressman Kiko Barzaga was expelled by the Congress, hindi na siya po ngayon congressman, but may vacancy sa lugar niya po and may special election, he can be a candidate pala. He can be a candidate again. And kung ang mga tao doon will still continue to choose him, wala na tayong magawa. Wala na tayong magawa. Yon ang boses ng tao. Ng tao sa lugar nila po. Sa lugar nila. Anyway, before I will end, let me share with you last video clip na mayroon tayo dito po tungkol kay former Governor Chavit Singson. Let's watch and listen to this po. Alright, nandito. Ang pera, ang ating bayan ay hindi basta-bastang nailalabas. May proseso yan. At sa dulo ng proseso, isang tao lang ang may hawak ng desisyon, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago pa man
sa Kongreso ang budget, ang Pangulo muna ang nag-aproba ang lahat. Sa kanya muna dumadaan ang National Expenditure Program or NEP, ang plano kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pera ng gobyerno. Pagkatapos ng NEP, ang Department of Budget and Management or DBM at ang Department of Public Works and Highways or DPWH ang naglalabas at nagpapatupad ang mga proyekto ito. Itong mga departamentong ito ay reporting direkto sa opisina ng Presidente. Hindi sila kumilos ang sarili lang. Sumusunod sila sa direksyon ng Pangulo. Kaya nung naglagay ang Kongreso at Senado ang 450 billion para sa public work at 29 billion lang ang binawas ni Marcos Jr. Ibig sabihin, inapurbahan pa rin niya ang 421 billion kasama ang sarili niyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Lahat ng mga malaking proyekto ng gobyerno, bawat blood control project, lahat yan dumaan sa opisina niya. Siya ang nag-aproba ang bawat pondo at siya ang pumipirma taon-taon sa General Appropriation Act or ang GAA na batas ang pondo ng bayan. Kaya alam niya lahat ito. Nagulat ako nung sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo. O bakit kayo? Sinadya niyang nilaglag ang mga kasama niya, dapat siya ang mahiya. Nilaglag niya ang mga engineers at contractors para huwag nang umabot sa kanya. Sino ba ang may responsibilidad sa bansang ito? Hindi ba kayo, Mr. President? Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan at ikaw ang pinakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Pero ngayon, pinasok na ng korupsyon halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng iyong pamumuno. At dahil sa pagkulang mo, nilaglag mo lahat ang ginamit mong para mailigtas lang ang sarili mo. Ang tawag dyan ay isang mahinang leader. Alright, yan po si former Governor Chavit Singson. So siguro hanggang dito na lang muna ang programa natin for today, June 15 na tayo. Is it June 15? June 14 na tayo po. June 14. And bukas is 15. Let's see what will happen bukas po kung mayroon mga changes or developments dyan po sa Senado, dyan po sa Pilipinas. So, maski pa ano, I hope I managed to entertain you, give you ang mga notisya na you deserve to know. Lahat kayo po, mga Filipinos dito sa Malaysia, mga overseas Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo, at saka ang mga Filipinos dyan po mismo sa bayan natin. So with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Continue ang big-long holiday natin po, and let's prepare for tomorrow for a fresh week sa ating lahat po. Hidot Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas, and God bless the world. I'll see you in my next episode. Bye! You take care, and I love you all.